night before ng surgery natin. So, ito yung ating mga preparatory na gagawin para sa ating procedure tomorrow. So, binigyan nila ako ng booklet at nandito yung iba pang mga consent form na sinayin natin na pumunta tayo sa hospital. So, tomorrow, starting this 12 o'clock in the morning, start na ng aking fasting. Dalawang option kasi yung fasting niya. So, ang gagawin pala sa akin para mas maintindihan nyo is yung ano bang tawag ito? Yung laparoscopic cholecystectomy. So, yan ang gagawin sa atin. And in short, yung gallbladder natin tatanggalin nila. So, yun. So, explain ko sa inyo yung dalawang klase ng fasting na pwede kong gawin. So, yung dalawang option na yon, yung una, option A, pwede kang mag-start ng fasting mo from 12 a.m. Wala ka nang kakainin kahit ano, maliban sa water. Water lang yung intake mo, tapos 200 ml lang siya every hour or kung kailan mo need uminom. And then from 6 a.m., wala ka nang dapat na i-take or kainin kahit ano, laway lang. So, yun. Tapos, ang ating admission is 11:30. So, yun yung first option. The second option is yung pwede kang mag-breakfast, light breakfast. Ito yung tawag ito, bago mag 6 a.m. to ha. Ito yung light breakfast. So, ito yung toast, merong drinks, pero bawal ang daily products. So, yun. Tapos, after 6 o'clock, hindi ka na pwedeng kumain ng kahit ano, water lang until 10:30 ng umaga. So, hindi ko alam kung anong option ang gagawin ko. Kasi depende sa tiyan ko. So, pag from 12 a.m. to 6 a.m. hindi ako ginutom, tubig lang, gagawin ko yung first option. Pero pag ginutom ako ng mga alanganin, like usually wake up mga 5 o'clock or 5:30 kasi sila ginigising na ako ng 5:30. So, yan, may kausap siyang pusa sa labas. So, yun, pag nagising ako ng 5:30, medyo ginutom ako, baka kumain ako. Pero pag hindi, yung option A yung gagawin natin. So, yun, and aalis kami dito siguro ng mga bago mag 10 o'clock kasi gusto ko pagkaligo ko diretso biyahe na and doon ako mag stay sa hospital para hindi na ako maalikabukan. Sobrang init kasi ng sa umaga or tanghali pag ganong oras, kaya kailangan umalis na maaga para fresco and fresh pa ako pagdating doon. So yun, sinabihan ko na yung neighbor natin na kasi siya yung magdadrive sa akin, and nalaman ko sa mga friends ko na possible na mag-overnight ako doon. Kasi nga medyo late na yung operation, yung admission. So, meaning yung operation ko malilate din. So, tingnan yung pusa ko, napakakulit. So, baka mag-overnight ako. Pero sana hindi naman. Para kawawa naman yung asawa ko mag-isa lang. And si Lucky din kasi walang mag-aasikaso. So, a-update ko kayo tomorrow kung ano magiging outcome ng ating admission. I'll see you tomorrow, guys. Good morning. Monday na ngayon and later is yung operation natin. So, kailangan ko na bumangon and palitan ko tong bedsheet ko kasi para pag uwi natin, if ever not later tomorrow morning, bago na yung bedsheet natin. So, palit muna tayo ng bedsheet. See you later. So, hindi na ako makatulog since gising ako ng 6 o'clock. And I'm trying to talk to my baby. Ito, si Lucky. Ayan. Lucky, Mama will go to the hospital, ha? You baby, ikaw, ha? Mama will go to the hospital and stay there, maybe overnight. So, you take care of Dada, okay? Huh? You take care of Dada, okay? Good boy ka? Yes. Yes. Yes, Mama. Yes. So, ayan, binibilinan ko siya kasi sila lang dalawa dito. No, baby? You'll be a good boy? Huh? Yes, you will. Good boy yung baby ko eh.
Ayan, so nabilinan ko na siya. Sana lang talaga hindi magpasaway. Kasi mahirapan yung isa magbantay sa kanya. Actually, hindi naman siya kailangan bantayan. Yung kanyang, ano lang, yung toilet box. Kailangan malinis kasi hindi siya iihi or pupupo doon pag hindi yun malinis. Kaso hindi naman naglilinis ng ganun si Polar Bear. Kaya bago ko umalis, linisan ko ulit kasi baka magkalat. So, mag 8 o'clock pa lang ng umaga. Alis kami bago mag 10. And 45 minutes yung biyahe. Para dumating kami doon ng mga talagang 11 o'clock. So, 11:30 pa naman yung admission. Pero maigi na yung maaga. Baka may mga gagawin pa. Okay na doon maghintay. So, maya-maya mag-shower na ako. Siguro mga 9. Kailangan kasi tuyong-tuyo yung hair mo pagdating mo sa hospital. So, I'll see you! So, ito yung ating bed. Pinalitan ko lang siya ng bedsheet. Tapos, pinunasan ko yung bintana kasi puro alikabok na. So, ayan. Ready na yan pag uwi ko. Just hope we can get a car park. Go on, you little green bugger. Get out of my way. Shit. Shit, red again. It's too quick. Too quick, yeah. Need to record. Pardon? Record. Record. What you talking about? Record. Record. Oops. You know where you gotta go? Reception. Over there. You see it? Nandito na tayo guys sa hospital. So, dun steward nag-toilet. So, dun na tayo sa first floor. I'm going there. Stay. I'm gonna take a picture of that. Yeah, short stay. Gutom ako, humingi akong biskuit tsaka tubig. Feeling ko na uhaw ako. Tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Kain muna ako guys. Tomorrow na daw ako lalabas, mga lunchtime. Dumating si steward, hindi pala siya umuwi, nandun lang siya sa labas. Inaantay ako kung uuwi ako. Kaso late na kasi nag-start yung operation dahil nagkaroon yung emergency yung doktor. So, nag-antay ako. Mga 1 hour ata. So, yun. May ako kwento later pag medyo okay na ako. So, 4 o'clock na ng umaga, may bagong nurse na naka-assign. Kaya nangingi na naman ako ng tea at saka toasted bread. Kasi hindi ako makatulog, kaya idadaan ko lang sa kain. So, may kirot pa rin yung ulo ko, yung parang nahihilo ako. Kaya idaan na lang sa kain. Kain tayo. Ito yung keyhole na ginawa sa akin. 4 yan, yung isa nandun sa may ilalim ng breast ko. So, 4 na tusok, butas.
Ito naman yung CR namin. Dalawa lang kami dito sa room, sa ward. Ayan, kaya maluwag yung aming CR. Pwede ka magsayaw. Charot. So, nag-shower ako niyan. Katawan lang yung binasa ko. Hindi ko binasa yung may bandage. Yun lang, ilikod-likod lang natin. $7 a.m. na to. Binigyan ako ng breakfast. Lumating na yung nagdadala ng breakfast. So, complete siya. Meron siyang cereal, bread, orange juice, tsaka kape or tea. After na mag-breakfast, dumating na yung doctor na titingin dun sa katabi ko and na-release na siya kaya uwi na sila ng husband niya. Wala na akong kasama. Antayin ko na lang si doc na magre-release sa akin. Pero later pa yun kasi. Dinala na naman ako nung nagsiserve ng fruitcake tsaka ng coffee. Break time. So, kanina pa ako nag-aantay dito. Akala nila naka-out na ako. Kasi wala daw ako doon sa surgical room. Sabi ko, hindi. Sabi nung nurse, hindi siya doon naglagay. Dito siya naglagay sa short stay. So, antayin natin sila doc kasi hingi din ako ng medical certificate. See you later. So, after na ma-release kami ni doc, binigyan kami ng release paper. Dumiretso kami dito sa Brothers. Dito kami nag-lunch ni Stewart sa White China. What's that?